To further discuss the issues surrounding flood control projects, we have with us on the show first-termer Kamanggagawa Party List Representative Eddie San Fernando. Magandang umaga sa iyo. Welcome to Morning Matters. Magandang umaga, Ms. Gretchen. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin sa programa. May Ellie, iba ng frame natin ngayon, hindi na yung TikTok na kung saan ka madalas nakikita at nagbabiral. Ngayon, nandito na tayo sa balita at ikaw ay opisyal na congressman. Congratulations sa iyo. Siguro, let's get first your reaction to the House Majority Leader, Sandro Marcos, saying that the House cannot investigate itself. Do you agree that the House cannot play any role in the investigation into these flood control projects? I somewhat agree with our Majority Leader, Sandro Marcos, dun sa binanggit niya. Kasi it is well within the power of the executive na gumawa ng aksyon patungkol dito sa binanggit at inamin na mismo ni Pangulong Marcos na mga palpak na mga flood control projects. After all, he is the president. Nasaan ba yung DPWH? Di ba? Nasa executive. So kung talagang seryoso ang Pangulo na may mapanagot sa usapin ng flood control project, he can mobilize the entire instruments of the government para habulin itong mga nai-implicate na mga politiko, mga congressman o senador o kung sino man dito sa mga palpak na flood control projects. Alam mo, Ms. Gretchen, maganda na yung naumpisahan ni Pangulo. In fact, natutuwa kami kasi matagal na naming sinasabi, pangalanan na kasi. At pinangalanan niya nga yung mga kumpanya, yung mga kontraktor. Ang susunod na hakbang, kumbaga kung sa assignment yan, kulang pa yung ginawa ni Pangulong Marcos. Ang dapat na gawin niya, mag-follow through. Total naman, nabanggit na yung mga kumpanya at yung mga kontraktor, ang gawin niya, immobilize niya ngayon yung buong instrumento ng gobyerno para imbestigahan lahat ng mga sangkot dyan sa mga palpak na flood control project. And he can do that even, alam mo, Ms. Gretchen, kahit wala yung House of Representatives, if the President is really serious about it, gawin niya, mobilize niya yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. We have the COA, we have the Ombudsman, we have the NBI, the DPWH. Anong ginagawa ng DPWH Secretary? That is why hindi ko tinatanggap, Ms. Gretchen, yung sinasabi at nakakapagduda, no, na binanggit ni Secretary Bunoan mismo na hindi niya alam yung nangyayari sa mga regions. For a secretary of a national agency to say such statement, anong klaseng secretary ka? Di mo alam nangyayari sa mga regions. So we agree with Majority Leader Sandro Marcos, pero tinutulak din natin na kung seryoso talaga at wag naman gawin tong pang PR lang, wag gawin sana na pang press release lang o pampabango lang. Kung seryoso at kami rin ay kaisa ng Pangulo dyan in finding accountability, gawin niya na, todohan niya na. Wag lang pangalan, wag lang yung doon sa simpleng website. Hindi naman ho trabaho ng mamamayang Pilipino yan maghalongkat-halongkat pa. Kaya na ng gobyerno yan, kaya na ng Pangulo yan. Gawin niya na. Eli, alam naman natin na yung problema na ito ay systemic na, no? Naging syndicated na across many different parts of the process, the bidding process and even the awarding and pati yung pagbibigay ng budget. Do you think a third party would be best to investigate all of these flood control projects? Yes, Ms. Gretchen, maganda yun. Third party. Sabi nga nila, mahirap nga naman na iimbestigahan namin yung aming sarili. Sasabihin ng mamamayang Pilipino. Kayo nga isangkot dyan Alam na nga namin Kayo na nga sangkot dyan. Ba't nyo iimbestigahan sarili nyo? Di biased kayo. So, again, babalik ako dun sa punto ko kanina. Yung third party na yan, even with or without the third party, again, the executive can do something about this. We have the Commission on Audit. We have different government agencies. The only thing that the President needs to do is to follow through and be firm about it. Sabi niya nga, di ba? Walang sasantuhin. Kahit kaibigan, wala dapat tayo santuhin. Very good. Napakagandang statement nun. Gawin Kahit niya, may sampulan ka. Okay. Yun ang gawin ni Pangulo. Parang hinahamon yata, Eli, ang mga, ang mga investigative journalists na siyang mag-imbestiga dito. Alam mo, Miss Gretchen,
di ko maintindihan, no? Bakit pinasa bigla sa mga investigative journals? The investigative journals will do their job. But the government, especially the executive, should do its job. Trabaho nila yan, assignment nila yan, tapos papasa nila sa mga investigative journal. Grabe naman yun. Pangulo, you have the entire resources of the government. You have the entire machinery of the government at your disposal. And as the president, the only thing that you need to do, again, is to mobilize them. Alam nyo, Miss Gretchen, nakita na natin yan in the past. Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, kapag ginusto ng gobyerno na may mapanagot, he can mobilize the entire instruments of the government at habulin yung gustong habulin ng gobyerno. Itong flood control project. So, ang ganda na ng statement ng Pangulo. Talaga natutuwa kami dyan. Mahiya naman kayo. Dapat may mapanagot. O sige, gawin natin. May sampulan tayo, Mr. President. Wag lang puro PR, wag lang puro sasabihin, ito yung listahan. O, ano gagawin namin ho sa listahan? O ito may website. Anong gagawin ho namin sa website? Pangulo, meron po kayong kapangyarihan. Sampulan nyo na ho. Yan po ang panawagan namin sa inyo. Dapat may mapanagot dito. Alam nyo kasi, Miss Gretchen, mahirap yung sasabihin, these are the top contractors. Okay, alam na namin yan, maganda, top contractors. Sino ngayon yung mga implicated o ini-insinuate ng Pangulo na mga connected na mga politiko, congressman o senador dyan sa mga flood control projects na yan? Umpisahan natin ang investigasyon. At hindi lang simpleng investigasyon, sasabihin, ito, this person and that person is implicated o konektado din sa mga anomalya na mga flood control project. Susunod dyan, panagutin. May kasuhan, may makulong. Yan ang hinahanap ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa. Hindi na kasi bebenta, Miss Gretchen, yung nag-aasta na matapang, nag-aasta na parang concern pero wala namang action. So itong sinasabi natin dito, Miss Gretchen. Actually, tama ka doon, no? Kasi pag tinitignan mo yung breakdown, no? Actually, yung breakdown ni Mayor Benjamin Magalong, doon sa kanyang sinasabing kalakaran, ang pinakamalaking may porsyento dyan, yung politiko. At yung contractor nasa 25%, yung politiko nasa 40%. So it remains to be seen if there will be people held accountable, especially up to that level. Tama rin kayo kasi ako nagtataka mismo ano bang pagkakaiba nitong COA sa sumbong sa Pangulo website. I mean, bakit hindi na lang din tignan yung COA? Nandiyan naman kasi yung mga detalye, pati yung mga unit price ng mga materyales na ginagamit sa mga flood control. Pero kayo bilang isang congressman, because you've had your experience in public finance dito sa iyong pagiging researcher for Social Watch Philippines, ano ang inyong proposal para mas maging transparent itong proseso ng bidding, pati na rin ang pag-award ng mga infra contracts? Ms. Gretchen, isa sa mga final at marami na rin ng mga kapwa kong mambabatas na nag-file nito. Una yun dun sa Open BICAM. Diyan kasi, alam mo, yung mga insertion, yung mga magic, yung mga pagluluto, dagdag bawas sa budget at yung mga pet project ng mga congressman o ng kung sino man, niluluto yan doon sa BICAM kasi ano lang yan secret group yan wala nakakakita dyan. So ang dapat na gawin ay ibukas sa publiko. Kung seryoso talaga tayo sa transparency and accountability, i-live stream, ipakita, isangkot ang mamamayan sa kung papaano ginagawa ang budget at ano yung mga nakapasok doon sa budget kung may insertion man o wala. Pangalawa, Ms. Gretchen, ang dapat na gawin ay alamin kung sino ang lahat ng sangkot na doon sa insertion sa nakaraang budget. Alam naman natin pare-parehas na very problematic ang 2025 budget. At dito pumutok na nga itong pinag-uusapan natin ngayon, flood control project, biglang nabawasan yung mga budget ng mga ahensya ng gobyerno. Dapat pangalanan lahat din yun. Alamin lahat yun. I-expose lahat ng yun para consistent tayo doon sa sinasabi na Open BICAM. Siyempre yung pinag-uusapan natin yun, prospective. Yung ano yung gagawin natin sa hinaharap. Pero hindi naman natin pwedeng pag-usapan yung mga hakbang natin sa hinaharap nang hindi natin pinag-uusapan yung nakaraan. Kasi hindi natin po pwedeng patakasin yung mga yun. Yun mismo, karamihan dun sa mga yun, ang sangkot dito sa mga palpak na mga flood control. Ang problema, wala tayong notes
or minutes of the meeting of the BICAM and the small committee before Yes. it is voted on in the floor. Yun nga yung pinaka problematic dito. We don't know Yes. who inserted what at doon nangyayari yung mga horse trading daw. That's according to Congressman Toby Chanco himself. Okay. Ellie, tama ka dyan. You have a very, very interesting story of getting into Congress. Nagsimula ka sa TikTok. Doon mo nga inilaban ng iyong advokasya para sa pagpapantay ng provincial wages pati na rin ng living wages na maging isa na lang yon, no? Pero I can assume, no, that you here in Congress, you are a progressive, and it would be quite a fight also for your share of the budget. Meron na ba, I mean, in the past month or so sa iyong karanasan dyan sa Kongreso, kamusta naman yung paglalaban para sa budget? Ano yung mga siste na maaari mo maibahagi sa amin, mga insights mo into, I guess, fighting for what you need and what you want to achieve as a congressman? Yung NEP kasi kakapasa lang kahapon at mag-uumpisa na yung budget deliberations. At talagang we will actively participate sa lahat ng budget briefing and deliberation na mangyayari. That's for sure dahil isa rin yan sa sinabi natin prior sa pagkaupo natin dito sa House of Representatives. And then later, we will have our executive meeting with the Committee on Appropriations because I'm part also of the Committee on Appropriations as a member, part of the minority bloc. So we will push for budget reforms. Yan na nga, nakapag-file na tayo ng mga bills natin and resolutions, particularly reforms about the budget processes. So one thing na pinupush natin, along with other progressive lawmakers from Akbayan, mamamayang liberal, and other lawmakers, yung open BICAM nga. Ngayon, patungkol dun sa mga budget ng mga congressman, wala pa namang lumalapag sa sa table ko. Pero alam mo, Miss Gretchen, gaya ng sinasabi ko paulit-ulit sa Facebook, sa TikTok, we will be transparent sa aming mga constituent. Kung ano man ang pumapasok at lumalabas sa pondo ng Kamanggagawa Party List, we will report that to the public just to prove a point. Dapat may proof of concept na pwede pala na umupo ka sa Kongreso o meron kang pwesto sa Kongreso and yet you are transparent. In fact, I have announced nga, uumpisahan ko doon sa congressional salary ko Sabi nila, baka PR lang yan, Eli, baka gimmick lang yan. No. On the 15th, magme-meeting na nga kami ng mga manggagawa and I will report it to the public. Alam mo yung TikTok, Facebook, and other social media platforms, tool yan for transparency. Makita ka ng mamamayan, makita ka ng mga constituents mo. And that is what I am exactly using and utilizing na ipakita sa mamamayan. Ito ho ang ginagawa ko bilang inyong kinatawan. After all, kayo naglagay sa akin dito, kayo nagpapasahod sa akin. Hindi i-report ko sa inyo. So we need a proof of concept. We need to walk the talk. Problema kasi, pagsasabihin natin, we are all crying for transparency, accountability, dapat may mapanagot. Tapos pag tinanong, kayo ba transparent, kayo ba accountable? Yan ang malaking problema. So we will walk the talk. At anuman ang pumasok, lumabas sa opisina ng Kamanggagawa Party List, we will report that. Because again, we owe it to the people, the Filipino people, who put us in the seat of power. Karapatan ng mamamayan niya na malaman ano ang nangyayari sa opisina mo, anong ginagawa mo dyan, may kalokohan ka bang ginagawa, i-report mo sa mamamayan. Yun lang yun, Miss Gretchen. Baka kaya wala pa lumalapag na budget sa table mo. Exactly. Kaya ayaw siguro kasi ganito ka-open, Miss Gretchen. But that's fine, that's okay. Wala pa bumubulong sa'yo dyan, Congressman, na ganito para pakakuha ka ng budget, para may matulungan ka, o meron kang alokasyon sa ayuda. Wala pang ganon. Wala pang mga bumubulong dyan sa'yo. Well, may mga well-meaning friends na nagsasabi, maghinay-hinay ka naman, Eli. Alam mo, Miss Gretchen, magbe-behave ako accordingly. Kumbaga, I will act accordingly. Kung nakikita kong may mali, yan yun naman ako nakilala sa TikTok, sa Facebook. Kung may nakikita kong dapat sabihin, sasabihin ko. Kasi wala naman dapat pumigil. Again, kung nasa katwiran at nasa tama naman yung binabanggit at sinasabi natin, bakit ako matatakot?
pumasok ako sa Kongreso na manggagawa pa rin ako hanggang ngayon. Wala kaming budget, di kami mayaman, di kami binaback-upan ng malalaking politiko at saka mga negosyante. Anong ikakatakot namin na mawawala? Wala na po mawawala sa amin eh. So we are there because the workers put us in Congress and therefore we will do our job. Kaya nga ang sarap sa feeling, Miss Gretchen, sobrang sarap sa feeling na nagagawa namin yung advokasya namin na hindi namin iniisip, ay teka, baka hindi po pwede itong ginagawa natin. Siyempre, we will act with decorum according to the rules of the House of Representatives. We will act accordingly. But then again, masarap sa feeling na nasasabi ko yun dapat sabihin ko, walang takot na ipaglalaban yung gusto ko ipaglaban kasi walang strings attached. May budget o wala, okay lang yan, walang problema. Eli, your party list finished 29th out of 52 party lists that won. Mataas ang pwesto ng kamanggagawa with 382,000 votes. What do you think worked for you? I mean, is it really, I mean, just TikTok that was your main platform? Anong mga strategiya, maaari mong ibahagi sa mga katulad mong progresibo na gustong tumakbo sa hinaharap? Naging malaking factor talaga, Miss Gretchen, yung social media. Lagi namin binabanggit, we don't have the traditional machinery as we know. Leaflets, radio, TV, advertisements, at maraming iba pa. Wala kami lahat niyan. In the absence of that, ang ginawa namin, number one, we utilize social media. Pinakita namin sino ang kamanggagawa, ano ang advokasya ng kamanggagawa, and a very consistent message. Ang message namin is about workers' rights, buwagin ang provincial rate, nothing more, nothing less, tungkol lang sa mga manggagawa. Second, hindi lang naman sapat na social media lang. Tiniyak namin din na namomobilize yung mga tao sa ground. We also have trade unions, federations, labor organizations, community organizations. So, merong social media efforts, sinasabayan namin ng paggalaw sa baba. Nag-house-to-house campaign, tao sa campaign, nakikipag-usap. Ako mismo, kahit mag-isa lang, talaga nakikipag-usap sa mga tao. So, salubungan yan, social media and ground campaign. Kasi hindi naman po pwedeng puro social media. Mas maraming masikat sa akin, Miss Gretchen. At tumakbo rin sa politika, pero they failed to win a seat. Kaya ang isang mahalagang component dyan, mapakilos mo yung mga tao. Hindi sapat na nakikita ka lang nila online. Hindi sapat na nakikita ka lang nila sa TikTok, sa Facebook o kung saan man. Dapat makita ka nila aktwal. At maramdaman nila, makita nila na seryoso ka dun sa pinaglalaban mo. So, posible pala, Miss Gretchen. Yun ang mensahe ng kamanggagawa. And everyone is surprised. Posible pala na manalo, even with the absence of resources and traditional support. Congressman, you will be judged though by your main advocacy, which was to get rid of provincial wages and to have a living wage for all workers in the Philippines. How do you plan to convince the other lawmakers to get that passed? Because it has always been the argument na ang minimum wage workers naman sa Pilipinas ay they don't make up majority of the workers. Kokonti lang sila, no? Ilang million lang yan. I'm not sure about the exact number. Is it 1 million? Is it 5 million? Pero they don't make up majority. Mas marami pa rin ang MSMEs o yung may kanilang sariling negosyo. Mga tricycle driver na may sariling pasada, mga sari-sari store owner na may sariling tindahan, and they are the ones employing these minimum wage earners. So, syempre, it is a balancing of interest. So, kung kanino mo ba, I mean, paano mo, how do you keep the economy going and alive while still sustaining the business and being fair to your employees? So, how do you plan to do the convincing in actually getting that law passed? For the arguments, especially, ang lagi naman nagbabanggit niyan, yung Employers Confederation of the Philippines, sinabayan pa ng Philippine Retailers Association. We have repeatedly debunked all their arguments that this will make the businesses close down, especially the micro and small enterprises. Di naman apektado yan. Ang pinatutungkulan natin, yung mga mas malalaking korporasyon, top 1,000 corporations. So, doon naman sa tungkol sa pag tinaas ang sahod ng mga manggagawa, it will cause inflation and unemployment.
debunked na rin yan according to data. So paulit-ulit na lang yung argument nila at paulit-ulit na din namin na dinidebunk yan. Siguro ang mas pagtuunang pansin namin is how are we going to convince our fellow lawmakers to support our bill. In my privilege speech last time, sinabi ko, we are extending our hand of friendship to everyone. Ibig sabihin, regardless of party affiliation, kahit sino ka man, we are willing to work with them. Kaibigan niyo ho ang Kamanggagawa Party List. I'm more than willing and more than happy to explain the merits of our bills. Ano yung mga factual arguments, ano yung mga counter arguments din na binabanggit dun sa aming mga panukalang batas. Kakausapin ho namin sila, makikipag-usap kami sa kanila, makikipagkaibigan. Kung kailangan umabot sa debate, makikipagdebate kami sa kanila. May it be in the committee or in the plenary. Ipapakita po namin kasi na posible itong gawin. Because all the data show na kaya itong gawin. At patungkol doon sa ginagamit, kasi hindi naman mutually exclusive, yung si informal workers at si formal economy. There are different interventions to address their needs and particular interests, may it be in the informal or the formal economy. Now, we are addressing the needs of the minimum wage earners in the formal economy, sa pribadong sektor. So may particular intervention for that. Huwag gamitin na bala yung nandun sa informal economy because we are also finding ways. It is the responsibility of the House of Representatives and us, lawmakers, to find ways and interventions so as to improve the lives, the standard of living of both workers in the formal and the informal economy. Pero pagdating dito sa mga minimum wage earners, pagdating dito sa provincial wages, malakas ang aming argumento. We say with a resounding yes, kaya po yan, posible po yan. Ang kailangan na lang ho ay political will ng mga mambabatas. And that is why I encourage especially our representatives from districts in the provinces to support these measures. Kasi ang makikinabang ho dyan, yung mga constituents din nila. Congressman Eli, kung titignan mo kung titignan mo nung past Congress, ito ay pumasa naman sa House na yung legislated wage hike. Pumasa rin ito sa Senado na naipit ito kay Presidente na hindi niya ata pinagdesisyonan itong proposed 200 pesos increase in daily minimum wage. Kaya ito ay lumipas na. Or hindi niya, wait lang, we'll carefully study which was the last update in June 5. And yung huling wage hike or legislated wage hike was in 1989 pa. So medyo mahirap pero you got your work cut out for you, but it seems you're very clear in what you want to achieve, and that has gotten you a seat in Congress. Again, congratulations and thank you so much for joining us today to weigh in on the latest in with Congress. Maraming salamat, Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Salamat.